Okay? Ano mang mangyari, ay ika'y tapat sa Panginoon. Tayo po kayo mag-aaral na ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5. Yan. 1 Thessalonians. First Thessalonians chapter 5. Let's read verse number 12. Pwede niyo na po ba? First Thessalonians chapter 12 until 23. 12 to 23. Salita po tayo. Ako sa 12, tapos kayo sa 13. Hanggang makarating tayo ng 23. Tayo po tayong lahat. Kung nakita na po. Okay. I read verse 12. Then you read verse 13 until verse number 23. Salita po tayo. Nakita na po. Please say amen. Amen. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, but among yourselves and to all men. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Bless God the Spirit. Despise not prophesying. Prove all things. Abstain from all appearance of evil, and ready, verse 123, ready, read. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. I would like to preach the subject, how to find the will of God. How to find the will of God. Paano ko makikita ang kalooban ng Diyos? Saan makikita ang kalooban ng Diyos? Pag nakita mo na, sumunod ka na sa kalooban ng Diyos. Tayo mananang dakilang Diyos, fly ito ang aming pag-aaral ng mga salita. Give you wisdom, talk to your people, accomplish your will. Nais namin, uwi kami na meron kaming joy sa aming puso. Kami po ay magpala ng inyong salita. Wala pong magagawa sa aking sarili. Without you, Lord, I do for nothing. Nais po namin, kayo po ang siyang tumulong sa aming Panginoon. Kung naman nakita niyo kalamin sa aming puso, patawarin niyo kami. Kami na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Visitor, please. How to find the will of God. As Christians, bilang isang Kristiyano, piniliwanag natin kanina, ano ba ang pagiging Kristiyano? Hindi siya title, kundi ito po ay personal experience with the Lord. Meron kang personal na pagkikipag-ugnayan, relationship, fellowship sa Panginoon. As Christian, we must renounce our will and be committed to do God's will in our life. Nais ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng committed heart, commitment na gawin ang kalooban ng Panginoon. A problem of every Christian nowadays faces how to find the will of God. Maraming mga tanong, paano ko makikita ang kalooban ng Diyos? Saan ko makikita ang kalooban ng Diyos? Maraming mga tanong, ito ba ay makikita ko ba ito sa simbahan? Makikita ko ba ito sa ibang lugar? Napakahalaga po ng decision natin sa ating buhay.
God's will in daily decision making. No? Napakahalaga po kung ano ang ating pagpapasya, kung anong pipiliin mo, ay napakahalaga po yan. To fulfill God's will for His life, no? Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, nung siya'y nabubuhay dito, sabi, I have finished the work which thou gavest me to do. May nagtanong sa kanyang mga alagad, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano po ba ang plano nyo? Ang sabi niya, I have finished the work which thou gavest me to do. Tatapusin ko ang trabaho na ibinigay sa akin ng Panginoon. No? Alam niyo, ang Panginoon ay was assigned a specific task to perform on earth. Meron siyang layunin kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Hindi para siya ipaglingkuran, hindi para siya maging hari, kundi siya po ay maglingkod sa mga tao. No? At ayun po ang kanyang trabaho. Kaya mas pinipili niyang hindi kumain, physically mas pinipili niyang hindi kumain at magawa lamang ang kalooban ng Diyos, kalooban ng Ama sa Kanya. Kaya nga, sa atin po bilang isang mananampalataya, no, ay paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Napakahalaga po. May isang nagtanong na young people, sabi niya, Pastor, paano po ba malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Gusto kong makita, gusto kong malaman kung ano ang kalooban sa akin ng Diyos. O may nagtanong din sa ating ka sa church, sabi naman, kung kalooban po ng Diyos ay ginamit ko ang Diyos. Kung kalooban ng Diyos na makasimba ako ay yun ang mangyayari. Yuloin yun, no? Ang tandaan natin, yung pananambahan o pagsunod sa Panginoon, kalooban na ng Diyos yan. Kaya huwag mo sabihin, kung kalooban ng Diyos, kung loloobin ng Diyos na ako'y makapagsimba, magsisimba ako. Hindi. Kahit na minsan, parang napipilitan tayo, ay pumunta pa rin tayo sa church ng Panginoon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. God's will in our life. Minsan di natin nakikita kung anong plano. At although marami tayong plano, hindi naman masamang magplano. Walang masama dyan. But make sure yung plano mo ay kasama mo ang Panginoon. Make sure yung plano, ito po ay laging kasama ang Panginoon sa plano mo. Magpaplano ako, pag ako nakatapos ng pag-aaral, maghanap ako ng trabaho, para itong trabaho ito ay magamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Dapat ganun. Hindi yung magpaplano ka para lang sa sarili mo. Pag ako nakapagtapos ng trabaho, ako'y mag-a-abroad, tapos pag nag-abroad ako, yayaman ako, dadami pera ko. Yan ang hindi kalooban ng Panginoon sa atin. Kung loloobing makaalis ka, make sure na ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Marami na nag-abroad, pero nawala sa kalooban ng Diyos. Marami na pong umalis, pero nawala sa kalooban ng Diyos. At papaalo ba natin? Tandaan natin, God has a plan for His life. Merong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, merong plano sa ating buhay. Iba-iba po ang disenyo ng Diyos at plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin alam kung saan, hindi natin alam kung ano. No? Kaya nga, pag ikaw ay nandito sa church at nakikinig ng salita ng Diyos, yan ay ginagawa mo na, kalooban na ng Diyos yan, ay ikaw ay manatili, ikaw ay masumpungan ng Diyos sa tapat, at ikaw ay maglingkod sa Diyos. That is the plan, that is the will of God in our life. Kasi sabi rito, verse number 2, and beseech you, brethren, to know them which labor among you. Yung mga nagtatrabaho, no? Yung mga nagpapagal sa Panginoon are over you in the Lord and admonish you and to esteem them very highly in love for their works sake. No? Makikita natin dito, unang-una, no? ay number 1 is to give reverence, no? The labor or in the ministry of God. No? Makikita natin, paano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon kapag unang bagay ay dapat ang tingin mo sa ministry ng Diyos, no? Sa gawain ng Diyos ay mataas. No? Kapag ang tingin mo sa gawain ng Diyos o sa ministry ng Diyos ay maliit, hindi mo siya pa-priority. Kasi parang, kayo na lang dyan. Kaya marami kayo, hindi na bumabalik ng hapon kasi ang tingin niya sa ministry ay ganito lang. No. Maliit lang.
ay parang kung kailan lang maisipan. Kaya nga, praise the Lord, nagtumumpay sa inyo ang Panginoon, nakabalik kayo ng hapon, at ginagawa niyo ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Amen po? That is, kaya nga ang tingin dapat natin sa gawain ng Diyos ay mataas. Kung meron pang mas mataas na kilala ka na ginagawa mo, ay ito po ay mas higit pa. Kung ang trabaho natin ay mataas ang tingin natin, ay mas higit pa dyan ang ministry ng Panginoon. Kung ang pag-aaral ng school natin ay mataas ang tingin natin, ay mas higit pa dyan ang ministry ng Panginoon. Amen po? Lahat ay mawawala. Ang trabaho, ang school, mawawala yan. Pero ang ministry ng Panginoon ay mananatili. Patay na tayo lahat. Wala na tayo sa mundong ito. Meron pa rin gawain ng Diyos. Kaya nga titignan natin, dapat merong reference sa ano niyo ba yun? Pagtingin natin sa gawain ng Diyos. Hindi lang ito basta word, hindi lang ito basta makagawa, kundi kung mahal natin, sinabi nga rito, to esteem them very highly in love. No? In love na nga, highly ba? Ibang klase yun. Sobrang pagmahal. Naranasan niyo bang magmahal na sobra? Na talagang gagawin mo ang lahat, makuha lamang siya. Gagastos ka, mapapagod ka, diba? Mapapawisan ka, talagang gigising ka ng maaga para lang puntahan siya. Ayaw lagi ako yun. Kasi bakit? Yung pag-ibig mo sa kanya ay higit sa higit pa. Mataas ang iyong pagmamahal sa kanya. Kung gaano mo kamahal, no, ang iyong iniibig, kung gaano mo kamahal ang iyong partner, ang iyong asawa, no, ay mas higit pa ang dapat ang pagmamahal mo sa gawain ng Diyos. Tandaan natin, kung mahal mo, sabi nga ng Bible, diba? Husband, love your wives. Diba? Lagi kong tinatanong, no, kapag nagka-counsel ako din sa mga mag-asawa, bakit ang Diyos hindi inutusan ng mahal ang babae? Wives, love your husband. Ang mababasa mo lang sa Bible, husband, love your wife. Lalaki ang unang magmamahal sa asawa. Ano gagawin ng babae? So, wives, submit to your husband. Yan ang trabaho ng babae. Sabi, husband, love your wives even as the Lord, as God loved the church. Kung gano'ng minamahal ng Diyos, kung paano niya minahal ang church ng Panginoon, ay gano'n din po. Kung paano minahal ng husband ng kanyang wife, ay gano'n din ang pagmamahal ng Panginoon sa church. No, kung ang Diyos niya ay binigay ang buhay sa church na sa ministry na ginagawa natin, na pinagkatiwala sa atin, binigay niya ang buhay niya para lamang dito, ay dapat gano'n din po ang trato natin sa ministry ng Panginoon. Ibibigay natin yung buong effort, yung buong lakas, yung buong talento, hindi lang basta makaawit, kung hindi ibibigay mo yung best mo sa pag-awit, sapagkat ito ay ang gawain ng Diyos ay mataas. Sabi nga ni Nehemiah, pilis siyang hinihila ng mga kaibigan niya. Nehemiah, kasi siya ay nasa templo, katabi niya ang hari, sabi niya, Nehemiah, baba ka na dyan, sama ka na lang sa amin. Sabi niya, sama ka na sa amin, tayo ay maglalakbay, punta tayo sa malayong lugar. Pero si Nehemiah kasi cupbearer, hindi niya maiwanan ng hari, hindi niya maiwanan ng templo. Sabi niya, hindi ako bababa because I am doing the great works. Hindi ko iiwan ang church ng Panginoon, hindi ko iiwan ang gawain ng Panginoon because ginagawa ko ang pinakadakilang gawain. Right. Kaya pag ikaw ay binigyan ng ministry, ay gawin mo ito ng may pagmamahal. Amen po? Hindi lang basta, yan na nga. Asa magawa lang, hindi. Dapat may kasamang pag-ibig. Kaya pag kumakanta ka dito, di ba? May the Lord find us faithful. Hindi lang parang ang tinaanto. Sabi ng Panginoon, the Lord, masumpuan ka ng tapat, pero bakit ang lungkot mo? Dapat masaya ka. Kasi ang pinupuri natin, ang buhay na Diyos, ang Kings of Kings, Lord of Lords. Ayan po. Kaya napakahalaga po, ay ang tingin natin sa ministry ng Panginoon ay mataas.
sabihin ko po sa inyo, pag tingin natin sa ministry ng Panginoon ay mataas, hindi mo ito basta-basta iiwan. Hindi mo ito basta-basta pababayaan. Di mo ito basta-basta makikita. No, naalala ko po, noong panahon ni Hagay, sabi ni Hagay, consider your ways. Ang church ng Panginoon during that time ay nasa gitna. Pero ang bahay nila ay nakapalibot, nakapaikot doon sa templo ng Panginoon. Ganun ang sitwasyon. Ito ang bahay mo, bahay ni Joros, bahay ni Aldrich, bahay ni Joshua, bahay ni Brother Carlo, nakapaikot. Pero yung church nasa gitna. So araw-araw, paglabas nila ng bahay, nakikita nila ang templo. Tama mo ba? Kaya sabi ni Hagay, consider your ways. Teka, ang gaganda ng bahay nyo. Sinasemento nyo pa, tinatiles pa, pina-airconan pa. No? At ito ay napakaganda. Pinataasan pa. Pero ang templo at ang gawahay ng Diyos, wasak. Kasi pinabayaan. Wasak. Sira ang dingding. May sira ang walang tiles. No? At may bubong, butas naman. Pag umulan, tutulo. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, teka, consider your ways, kakaganda ng bahay, pero ang church, pinabayaan, wasak. Aba, hindi pa pwede. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Kayong mga nag-iipon, no? Kayong mga nag-iipon dyan, sa inyong imbakan, no? Para kayong nag-iipon na may lalagyang butas. Ipon ka ng ipon, pero walang di napupuno. Kasi bakit? May butas. Sino nagbutas? Ang Panginoon. Kaya kahit anong ipon ng tao, no, anong ipon ng mga Kristiyano, ako ay mag-i-invest dito. Pero kapag pinabayaan ang church ng Panginoon, parang ang naglagay ng lalagyan. Nabutas. Hihipan. Ito na, mapupuno na. Yes, pupuno na ang aking bank account, ang aking ipon. Pero sabi ng Panginoon, aba, teka, bubutasin ko yan. Naubos. Walang nangyari. Kasi bakit? Hindi inuna ang church ng Panginoon. Kaya tandaan natin, kapag nandun ang ating pag-ibig sa gawain ng Panginoon, sa church ng Panginoon, ay hindi mo pababayaan ang church ng Panginoon. Kung meron kang nakikita na dapat i-improve, ay pwede mo naman i-suggest, pwede kang sumuporta, pwede kang tumulong para po maiangat ang gawain ng Diyos. Huwag nyo nang pababayaan, huwag nyo nang titignan. Ay, butas. Gusto ang butas. O ano gagawin mo? Dapat ikaw na nakakita, o ikaw nakakita, sa iyo yan pinakita ng Diyos, ikaw ang isa sa gagamitan ng Diyos para sumuporta at tumulong. Dahil ang church ng Panginoon, hindi naman ito gawain lang ni Pastor. Kaya nga tayo, sabi ko nga, kayong mga lalaki, ite-train ko kayo kung paano magpaawit, kung paano mag-songwrit, kung paano magturo, paano mag-preach, kung paano magturo ng mga bata. Dahil yan po'y tulungan, yan po'y suportahan. Diba? Huwag nyo lang iasa sa isang tao. Kaya naman ni pastor yan, kaya naman ni teacher yan, sila na lang bahala dyan. Hindi, diligtas ka rin naman ng Panginoon. Natin, nagbigay din ng buhay, nagbigay ng buhay ang Diyos sa buhay mo. Naglaan, babaguhin ka niya. Pare-pares lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya pare-pares tayo maglingkod sa Diyos. Read the ministry. Yung mataas, reverence, with the reverence. Kaya nga sabi ng verse number 4, now exhort you, brethren, warn them that unruly comfort of feeble-minded, support the weak, be patient toward all. Pag may nanghihina, support ka. Pag merong, alam niyo ba yun, may nangangailangan, bigyan ng comfort. Be patient toward all men. Talagang dapat mahaba ang pasensya natin. Kaya makita sa verse number 15, see that none render evil for evil unto man, but ever follow it that which is good, both among yourselves and to all men. Kaya number 1, give reverence in the word, and number 2, rejoicing, by rejoicing. Kung ang trato mo sa ministry ng Panginoon is for rejoicing. Rejoicing. Sabi ng verse number 16, rejoice what? Evermore. Hanggang kailan yun? Kaya lagi tinatanong dito, are you happy today? Are you happy tonight?
Sapagkat walang iba magpapasaya sa isang Kristiyano ay walang iba kundi ang maglingkod at paglingkuran ang ating Diyos. Kaya pag nasa church ka, dapat hindi ka malungkot, hindi ka parang inaantok, hindi ka parang tamad na tamad, hindi ka parang uwi ka na. No, dapat pag nasa church ka, masaya ka. Amen? Hindi yung parang nangihinayang ka. Marami nga gusto maka-church, hindi makapunta sa church. Pero ikaw, binigyan ka ng pagkakataon makapunta sa church, sinusundo ka na. Di ba? At ikaw ay talagang hinihila ka na, papalapit sa Panginoon. I-grab natin yung opportunity na yun. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa buhay mo. Rejoice evermore. Kahit saan ka pumunta, masaya ka. Kahit anong sabihin sa'yo ng tao, masaya ka pa rin. Kahit ikay pintasan, masaya ka pa rin. Hindi mo iisipin yung pintas nila. Hindi mo iisipin ang kanila pong mga sinasabi. Sapagkat alam ko, bilang isang Kristiyano, ako'y masaya na ginagawa ko ang kalooban ng Panginoon. Rejoice evermore, sabi. Kahit ba malungkot, Pastor, kahit may problema, sabi, rejoice evermore. That's right. Amen. Pastor, paano pag namatayan? Magre-rejoice pa ba ako? Kung yung loved ones mo, ligtas, mag-rejoice ka. Kung nawala, lahat naman mawala, lahat naman mamatay. Kaya nga, situate yung mga loved ones natin ay maligtas, tanggapin ng Panginoon bilang sariling Diyos na tagapagligtas. Kung siya'y mamatay, may saya ka palit. Dahil bakit? One of these days, magkikita natin. Diba? Nauna lang sila, pero darating ang panahon, magkakasama-sama rin tayo doon sa langit. Kaya napakahalaga bro, na isipin natin, ang bawat kaluluwang makakausap natin ay mababahagian natin ng salita ng Diyos. Amen. At merong kagalangan sa ating puso kung alam natin ang ating mga pamilya, mahal sa buhay, ay ligtas. Ganun po? Ang nakakalungkot. Hindi ka malulungkot dahil nawala sila. Malulungkot ka dahil hindi sila ligtas. Kaya nga, pag tayo nakakita ng puro, di ba, nakatanong natin, ligtas kaya ang tao nito. That's right. Saved kaya yun. Pag hindi saved, yun nakakalungkot. Dahil kung yan ay malapit sa'yo at hindi na saved, ang pananagutan yan ay nasa atin, nasa iyo. Kasi bakit? Hindi natin nabahagian ang salita ng Diyos. Rejoice evermore. Magala ka. Kaya nga wala nang ibang sasaya sa lugar. Kung merong pinakamasayang lugar sa mundong ito, wala iba kundi ang church ng Panginoon. Kahit ilan lang tayo, okay lang yan. Pero tayo mga nandito sa church, tayo yung mga tunay na masaya dahil nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Ano po? Huwag ka nang mainggit sa wala. Bakit siya wala? Dapat wala rin ako. Uwi na lang ako, wala sila. No? Huwag kang mainggit sa mga ganon. No? Dapat ang ating ginagawa, ako ay nasa church ng Panginoon, ako ay magre-rejoice, ako ay magsasaya, at pupurihin ko ang Diyos sa aking buhay. Dapat pagdating dito, yan ang goal mo. Yan ang isip mo. Huwag mo muna isipin ang uwi. Huwag mo na isipin kung anong kakainin mo. Huwag mo na isipin kung anong lalaruin mo. Kung saan ka pupunta at anong gagawin mo mamaya. Ang isipin mo pag nasa church ka, ano ang mapapakinggan ko mula sa salita ng Diyos. Rejoice kaya lungkot-lungkot mo. Kaya pag tinanong ka, masaya ka ba ngayon? Hindi ka makasagot. Kaya kung ikaw, Kristiyano, hindi ka masaya sa church ng Panginoon, kawawa ka naman. There's something wrong with you. May kulang o may mali sa'yo. Kaya hindi ka masaya. That's right. Pray without ceasing. Pag sinabing pray without ceasing, ay hindi ibig sabihin buong buhay o buong oras, buong araw magpipray. Ibig sabihin pray without ceasing. Nag-pray ka ng umaga, no? Ay ang nais ng Diyos ay huwag kang makakalimot na tumawag muli sa Panginoon. Kung araw-araw ay nagpe-pray ka, yun ibig sabihin ng Panginoon, walang patid. Araw-araw, no? Ay ikaw yung tumatawag sa Panginoon. Pray directly. Sapagkat ang tunay na masaya sa Diyos, no, ay nananalangin sa Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God. Ang tunay na masaya sa Diyos, lagi nagpapasalamat. Kaya pag may testimony dito, wala kang masabi. Kawawa. Kasi bakit wala kang masabi? Baka malungkot ka.
baka may problema. Baka dahil hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya nga napakahalaga ng pasasalamat. O kahit sabihin natin, kung di ka man makapagsalita dito, every day, every morning, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Lord, thank you. Ang linggo na naman. Pupunta ako ng church. Amen? Hindi yung bilis ng araw, linggo na naman. Susubuhin na naman ako ni Pastor. Pagisingin na naman ako. Nakakataman. Yun yun. Sinusundo ka na ng pastor. Privilege yun. Amen? Eh sa mall ka, hindi ka naman sinusundo. Pumupunta ka. Right. Meron bang sumusundo sa'yo? Punta tayo ng SM. Susunduin kita. Wala, napunta ka kahit walang sundo. Pagpupunta ka ng palengke, walang sundo, pupunta ka pa rin. Pero bakit sa church? Pag walang sundo, wala na. Hindi na ako pupunta. Hindi ako sundo. May baka ka naman, di maglakad ka. Amen po? Pwede yan. Basta ikaw ay nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Quench not the spirit. Sabi ng Bible, quench not the spirit. Huwag mong paiyakin. Huwag mong saktan. Ang Spirit, ang Holy Spirit, tuwing kailan mo nasasaktan at mapaiyak. Ang banal na Espiritu, tuwing kailan? Yes, tama po. Kapag tayo ay mayroong kasalanan na gagawa, kaya nga, sin against Spirit, ayaw ng Holy Spirit o ng banal na Espiritu. Ang kasalanan, kapag mayroong ka nagagawang kasalanan, nasasaktan mo siya. At pag nasaktan mo ang Holy Spirit, nasasaktan ka rin. Kaya malungkot ka. Kaya parang hindi ka focus, parang tinatamad. Kasi bakit? Merong kasalanan na nagawa. Hindi ko alam kung anong kasalanan nagagawa mo sa iyong buhay. Kaya huwag mong sasaktan ng Holy Spirit. Huwag mong sasaktan. Pag alam mong may nagawa ka mang mali, nagkamali ka man, no, get right with God. Immediately, at tumuhod sa Panginoon, itama ang puso para pagpunta ng church, excited ka. Amen po? Nakakalungkot Kristiyano, tapos pupunta ng church, walang Bible. Sabi mo, Christian ka, Baptist, pero pagdating ng church, walang Bible. Dapat po, may dala tayong Bible. Amen po? Nakakalungkot. Diyan na lang sa church, dami namang Bible dyan, Pastor eh. Baka pwede dyan na lang. Oo, basa lang. Hindi, dapat matuto tayo magdala ng Bible. Amen? Binigyan tayo ng Bible, dala-dala natin yan. At hindi lang natin dala-dala yan. Babasahin natin yan pag uwi ng bahay. Hindi yan display. Hindi yan check attendance. No, nakakatuwa. Dala-dala nila ang kanilang Bible. Pero hindi lang yan display. Kaya huwag kang huwag kang papapalto, si Bruno, may Bible na. Okay lang yun. Diba? Kasi bakit? Ito ang buhay na binago ng Diyos. Kailangan makita nila yan. Sabi, let your light so shine before all men that you may see your good works. Makita nila ang good works sa buhay mo nung ikaw ay naligtas. So, kaya huwag natin kalilimutan ito. At sabi po, verse number 21, despise not prophesying, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. Ito ay mangyayari lamang, mga kapatid. No? Kung alam mo na ang bawat ginagawa natin sa ating buhay ay masaya ka sa ginagawa mo, nagagawa mo ang kalooban ng Diyos, no? Nag-e-enjoy ka. Kaya nga dito, kahit sabihin natin, ano kaya yung ginagawa na, nagme-memorize, nag-quiz sila, i-enjoy mo lang. No? Sumali ka, makipag-participate ka, makipag-cooperate ka. At sasabihin ko sa iyo, magiging masaya kang Christian. Dahil wala na ibang masasaya pa sa buhay ng isang mananampalataya, kundi pakinggan ang kanyang salita. Amen po? No, hindi tayo nandito para mag-entertain. Hindi kami dito magsasayaw para kayo mapatawa. Hindi tawa. Hindi po ganoon. Hindi namin kayo patatawanin dito. At nandito tayo upang ipangaral ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng pangaral ang salita ng Diyos, doon tayo magiging masaya.
And last, number 3. Sabi ng First Thessalonians chapter 5. Verse number 20. And very God of peace, sanctify you wholly. I pray God that the Holy Spirit and soul and body preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Number 1, reverence. Number 2, rejoicing. Number 3, you're waiting to return the coming of our Lord Jesus Christ. Ang kalooban ng Diyos ay masumpungan tayo na tapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya dito, hindi ito patagalan, hindi po padamihan, hindi pagalingan, hindi po papogian, hindi pagandahan. Wala ka naman noon. Kaya ang abangan mo ay ang pagbabalik ng Panginoon. Amen po? Kaya hindi basehan po ang ang daming nagawa natin. Ang basehan po dito ay ang pagtatapat sa Diyos. Excited ka ang totoong Kristiyano na excited sa paglilingkod sa Diyos ay inaabangan niya yung pagbabalik ng Panginoon. Sabi ko kanina, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan siya, kung kailan niya tayo kukunin, tayo ma-preserve. Kaya nga, katawan natin, tayo ay iniingatan, pinipreserve ng Panginoon upang ang katawan na yan ay magamit ng Diyos sa kanyang gawain. Huwag mong sirain ang katawan mo sa bisyo. Huwag mong hayaan ang katawan mo malulong sa alak, sa sigarilyo. Kung ginagawa yan ng ibang lalaki, ibang tao, ay huwag mong gagayahin yun dahil hindi nakakapogi ang pananigirilyo. Kala natin ay kapugihan yun. Ang mga tatay, di ba? Kahit hindi tatay, mga kabataan, susuray-suray. Kala mo ang pogi niya. Di ba? Tapos yun, nalaglag sa kanal. Kala mo nakakapogi yun. Pero hindi yun nakakapogi. Ang tunay na pogi ay ang hawak niya hindi bote, kundi Bible. Ang totoong pogi, ang hawak niya hindi bola, kundi Bible. Diba? Nakakalungkot, linggo-linggo, hawak bola. No? Gusto maglaro ng basketball, linggo-linggo. Dapat hindi bola ang hawak. Holy Bible. Nakakahiya sa Panginoon. Kristiyano ka. Member ka ng simbahan, nabautismo ka. Pero pag linggo, wala ka sa church. Tapos hapon, wala ka pa. Diba? Nakakahiya sa Panginoon. Paano kung bumalik ang Panginoon? Noong araw na yun, bumalik siya, kinuha niya ang kanyang mga anak. Tapos nakita ka sa kumpirot siya. Linggo-linggo. Nakakahiya yun sa mga nakakahiya yun sa inyo. Hindi ko alam kung paano kung ako yun. Hindi ko alam kung paano harap sa inyo. Sorry po. Pero salamat. Nasa church ka ng Panginoon. Kaya kung babalik siya ngayon, praise the Lord. Dahil ikaw ay nasa church ng Panginoon. Sabi lang nila, sabi lang, diyan na mga linggo raw babalik ang Panginoon. Wala nang nakakalam, pero wala. Ang 1,000, sabi, ang 1,000 years sa tao, alala natin, di ba? Isang araw lang sa Diyos. From Adam to Abraham, that is 2,000 years. Tapos another 2,000 from Abraham until the Lord Jesus Christ, another 2,000 years. Then another, from the Lord Jesus Christ hanggang sa panahon natin yan is another 2,000 years. So ilan na yun? 6,000 years. So ang mundo, from Adam, from creation until now is 6,000 years. 6,000 years. Wala, ang mundo. Kaya hindi ang millions of years na nilikaan tao. Hindi. 6,000 years pa lang Earth. Ganun pa lang siya. Nabuhay siya doon sa panahon nila Adam. Sa creation. Nandun siya. From 2,000 years, Adam to Abraham, nandun sila.
Ilang days dinikha ng Diyos ang mundo? 6 days. And 7th day, and the last day is God rest. Diba? Nagpahinga ang Panginoon sa ikapito. So, hindi tayo nagpaprophecy, hindi natin alam. So, 6,000 years. Ay ang pagbabalik ng Panginoon kailan malapit. Kung ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon sa hindi natin alam, mga sa 7 years. 7,000 years. Bumalik ang Panginoon. Wala nga alam. Nung panahon pa lang ni Pedro, sinabi pa lang, kailan may babalik Panginoon, malapit na. Panahon pa ni Peter yun ah. Kaya ang tagal ng panahon na yun. Di mas lalo ngayon, mas lalo malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya sabi ng isang mayang people, Pastor, sana wag naman pang bumalik. Mag-aasawa pa ako. Di ba? Wag muna sana, pero hindi natin alam, pag bumalik ang Panginoon, hindi mo kayang pigilan. At kapag kinuha na tayo ng Panginoon, di ba? Pag kinuha na tayo ng Panginoon, wala nang problema. Amen? Pastor, wag muna, may Shopee pa ako, may darating pa Shopee order, di ko na bayaran. O, kaya mo na yun. Di ba? Bumalik na ang Panginoon, tapos na. Tapos na ang problema. No, masaya na tayo kasama ang Panginoon. Pero habang hindi pa bumabalik, habang hindi pa to bumabalik ang Panginoon, ay piliin mo ang kalooban ng Diyos, gawin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, read your Bible, pray every day, sumama ka ng soul winning, umating ka ng church, yan po ang plano ng Diyos sa buhay mo. At makikita mo, ano ba kalooban ginagawa mo na ngayon? Kalooban ba ng Diyos na si church ka? Opo, yan na yun. Kalooban ng Diyos, paano ba kalooban ba ng Diyos na ako'y umawit, ako'y mag-soul winning? Yes, kalooban ng Diyos. Yung ginagawa ko, pag-attend sa church, yan na yung kalooban ng Diyos. Kaya, yung nagtanong sa akin, Pastor, paano nyo ba nalaman na kayo'y tinawag mo ni Pastor? Anong dahilan? Paano nyo nalaman na kalooban ng Diyos na kayo'y magpastor? Isa lang ang sagot ko dyan. Isa lang ang sagot ko dyan. Burden. Burden. Pag wala kang burden sa kaluluwa ng tao at sa church ng Panginoon, sa ministry ng Panginoon, marahil parang hindi ka tinatawag ng Panginoon, pero pag meron kang burden, marahil tinatawag ka ng Panginoon. Kaya nga, iba-iba tayo. Depende, iba-iba. Kaya nga, napakahalaga ng magawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyo. So, maging faithful po tayo hanggang sa magbabalik ng Panginoon. Ayaw mong latay tayo. We all stand and pray. Ilan Diyos, maraming pong salamat sa pagkakulit. Maraming pong salamat. Ibig niyo sa amin. At kung titignan namin ang ministry o gawain ng Diyos ay mataas, hindi namin ito mababayaan. Kapag nagre-rejoice ka, meron pong kasiyahan, merong kagalakan sa gawain ng Diyos. Naantay namin ang iyong pabalik, the return of the coming of the Lord Jesus Christ. Ito ang kalooban niyo sa aming buhay. Manatili kami tapat hanggang sa inyong pagkawalan. God spoke to your heart. Talk to God right now. Sabi mo ang Panginoon. Sabi niyo rin mo na natin, mga lalaki. Sabi mo ang Panginoon. Talk to God right now. Huwag na natin tingnan maliit ang ministry ng Panginoon. Gawain ang Panginoon. Tingnan natin ito. Pinakamatas na gawain dito sa mundong ito. Kaya, mamahalin mo ito, papahalagahan mo ito. Aalagaan mo, susuportahan mo ito. Ito ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka man tinatawag ng pastor o maging missionary. Ang kalooban ng Diyos ay suportahan ang simbahan, ang church ng Panginoon. Mahalin ang church ng Panginoon. Tulungan para sa isang layunin to evangelize the world. Maraming mas maligtas, maraming makakilala sa Panginoon, maraming maglingkod sa Diyos.
pong salamat sa Panginoon sa buong maghapon na ito na kami po ay simahan nyo, tinuruan na yung mga salita. Thank you po sa mga lumapit ngayong hapon, sa mga nag-pray, sa nagpuan, kayo nakakala ng kanilang mga puso. Grant nyo po ang request, ang commitment, and vow, i-renew po